mga meme! It's me, Rico Mari, and welcome back to my channel! Mabuhay! Ah? May entry pang ganun eh. Opo ha mga meme, kasi tayo po kasi ha mga meme, medyo excited lamang talagang tayo ligang-liga ha mga meme. Kasi bakit? Kasi di ba ilang araw na nga lang po ha mga meme, papasok na ang bagong taong 2024. Kaya ngayon po ha mga meme, nako, napaka-exciting po ha mga meme ng ating pag-uusapan. At talagang napaka-interesting nito ha mga meme. Kasi ito po ha mga meme, may kaugnayan sa pinakapaborito natin ha mga meme. Kapag pumapasok po ang bagong taon. Ano yan? Siyempre yung tungkol po sa lapyok. Lapyok. Ang lapyok. Food! Siyempre ha mga meme, pagkain. Nako, siyempre yan paborito natin ha mga meme kapag kagantong may mga celebration ha mga meme, katulad ng New Year. Siyempre ang inaabangan natin dyan ha mga meme, yung mga lapyok na ihahanda ha mga meme natin sa pagpasok ng bagong taon. At yan ang ating pag-uusapan ngayon. Yung mga sinasabing mga masuswerteng mga lapyok o pagkain na dapat po ihanda natin ha mga meme ngayong bagong taon para naman po talaga tayo po ha mga meme daluyan at talagang dagasain ng lahat ng mga kasaganaan at kaswertihan ngayong bagong taong 2024. Talaga ba? Meron palang ganun. Opo ha mga meme, meron ganun. Yung mga sinasabing mga maswerteng pagkain ha mga meme na dapat po ihain po natin sa ating mga hapagkainan pag pumapasok po ang bagong taon. At yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Ah? So, yun na nga po ha mga meme, yun nga, pag-uusapan natin ngayon ha mga meme for today's video, yung pinaka-paborito nga natin ha mga meme kapag gagantong may mga celebration ha mga meme katulad ng Pasko at Bagong Taon. Kasi din po ha mga meme, iisa-isay na po natin ang mga sinasabing mga masuswerteng mga pagkain na dapat po ha mga meme ihahanda natin kapag papasok na nga po ang New Year. Hi! Nako, yun naman si... Hi! Kanata! Nako, ayun naman si Carlota, oh. Nakikialam na naman dito si Carlota Cantotay. Teka, hindi ka nga rito. Ah? Halika dito. Bakit ikay dila ng dila dyan? Tumae ka ba? Ha? Parang amoy tae ka eh. Mag-say hi ka muna dito sa ating mga ano. Pati mo sila ng Merry Christmas o Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year po. I'm Carlota Cantotay. At ang baho. Ang baho mo eh. Tumae ka ba? Bakit ganyan? Parang nangangalingasaw ka naman. Ah? So, ito po si Carlota Cantotay. Ayan. Naku, tingnan nyo naman. Galit na ata, oh. Galit ka na naman. Pinapakita ka lang eh. Pero bakit ang baho mo nga? Tumae ka ano? Parang tumae eh. Naku po. Tumae ka, be. Oh, kasi nakikinig siya. Kasi ang pinag-uusapan kasi natin yung pagkain. Ganyan niya pagka nakakarinig ng pagkain. Oh, ayan oh, nakaabang sa tabi ko. Oh, diyan ka muna. Dito ka muna sa hagdan. Oh, sumabit ka muna sa hagdan, ha? Pasok ka sa hagdan. Diyan ka sa loob. Oh, diyan ka lang. Ang baho nga. Joseph. Ito po yung mga sinasabing mga masuswerteng mga pagkain ha mga meme na dapat po'y meron po tayo sa ating mga hapagkainan kapag ka po pumapasok na nga po ang bagong taon. Ito po ha mga meme mga dapat nating ihain para tayo po ha mga meme makainganyo ng mga sinasabing mga kaswertihan at kasaganaan na yan para sa buong taon. Talaga ba? Ano yung mga yan? Yun na nga po ha mga meme. Meron po tayong list sa mga meme ng mga sinasabing mga masuswerteng mga pagkain na yan na makakatulong po sa atin para tayo makapanghikayat, makaakit at para tayo po talagang daluyan at nagasain ng mga sinasabing mga kaswertehan na yan at kasaganaan sa buong taon. At tayo po ha mga meme, merong Pito po ha mga meme ng mga pinakamaswerteng mga pagkain na dapat po meron kayo dyan sa pagkainan po ninyo. Ano yung mga yan? Number 1 po ha mga meme, yung mga pagkaing bilog-bilog. Bilog-bilog? Opo ha mga meme, yung mga pagkain bilog-bilog at may mga laman. Talaga ba? Ano yung mga yan? Katulad po ha mga meme, halimbawa ng mga siopaw. Yan, yung mga dumplings. Ako, parang pang-inchik ata yung mga handang yan. Opo
ha mga meme, kasi alam niyo po ba nga sa mga Chinese nga po ha mga meme, yan po yung isa po ha mga meme na napakainam at talaga naman pong pinaniniwalaan na napakaswerte kapag kayo po maghahain kayo sa inyo pong mga hapagkainan. Kasi sinasabing po nga mga pagkain na bilog-bilog at may laman ay sumisimbolo po ng prosperity and abundance. Kaya kayo po ha mga meme ay maghanda ng mga pagkain na yan, ang mga pagkain bilog-bilog at may laman sa loob ha mga meme, para kayo po talagang daluyan at talagang dagasain ng lahat ng mga kasaganaan at kaswertihan ngayong darating na bagong taon mga meme. So yun po ha mga meme ang ating number 1. At ang ating pusunod po ha mga meme ay ang pagkaing mahahaba. Pagkain mahahaba, katulad ng katulad po ha mga meme ng mga pansit, mga noodles at pasta ha mga meme, yan, spaghetti, mga pansit bihon, pansit canton, pansit Mickey, pansit sotanghon ha mga meme, yung mga ramen, pwede rin po yan. Parang pang-chick talaga ha mga meme yung ating mga handa. Parang puro pansit ha mga meme, parang nakakasawa na. Okay, purgang-purgan na sa pansit. Kasi ang sinisimbolo naman po ng mga pagkain ha mga meme na mahahaba, katulad po ng mga pansit na yan ha mga meme at mga pasta at noodles ha mga meme, ay long life at good health ha mga meme. Longevity. Talaga ba? Opo ha mga meme, kaya huwag niyo po kakalimutan na maghanda ha mga meme ng mga pasta, mga noodles at mga pansit na yan ha mga meme kapag papasok po ha mga meme ang bagong taon. Kasi swerteng-swerte po yan. Ganun pala. At ang ating pong pangatlo ha mga meme sa ating list ay ang mga pagkaing matatamis at malalagkit ha mga meme. Talaga ba? Katulad ng yan, matatamis po ha mga meme, katulad ng mga dessert. Ano yung mga pagkain matatamis ha mga meme? Mga cake, mga salad, yan, yung mga malalagkit, yung mga tikoy ha mga meme, yung mga bilog-bilog yan, tapos malagkit yan ha mga meme, tapos matatamis. Kasi yan naman po ha mga meme, sinisimbolo naman po ba ng pagkain po ng mga matatamis at malagkit ha mga meme. Unity po ha mga meme at harmony ng buong pamilya ha mga meme para sa buong taon. Para united po kayo talaga ha mga meme ng buong pamilya. Hindi po kayo magwawatak-watak, hindi kayo mag-aaway-away dyan ha mga meme. Kaya kayo po maghanda po ng mga pagkain matatamis at malalagkit para kayo talagang stick and bonded po ha mga meme sa buong taon at para kayo sweet memories. Sweet lagi, para kayo close lagi ha mga meme sa isa't sa matatamis ang inyo pong mga pagsasamahan. Ganon. Opo ha mga meme, kaya huwag niyong kakalimutan po ha mga meme ang maghanda po ng mga pagkain matatamis at malalagkit mga meme. So yun po ha mga meme, yun po ang ating pang number 3. At ang pang-apat naman po ha mga meme ay ang mga isda at mga seafoods. Bakit? Kasi alam niyo po ba ha mga meme na ang mga isda po at seafoods ha mga meme, sumisimbolo naman po yan ng wealth ha mga meme, abundance din po at prosperity. Talaga ba? Opo ha mga meme, kasi ang mga isda po at mga seafoods ha mga meme, talaga naman pagka po yan ay talagang dumagasa, ay talagang napakarami ha mga meme, talagang kumpul-kumpul talagang sila isang pulutong ha mga meme. Kapag di ba sila lumalangoy, sama-sama sila, parang katulad po nung tawag doon, yung sama-sama yung isda kapag lumalangoy. School of fish, di ba ang tawag ata school of fish o school of school of seafoods. Ganun, school of seafood. Diba yung marami po, yung talagang dagasa sila. Yung talagang kulumpun po sila ha mga meme, talagang napakarami. Yung sama-sama sila, kaya pagka sila pinahulit, nalalambat, sama-sama din po sila. Kaya talagang masaganang masagana. Ganun pala yun. Opo ha mga meme. Kaya hindi po totoo ha mga meme na malas daw po kapag kayo po maghahanda po ng mga seafood sa mga meme kapag bagong taon. Sinasabi na, naku, ang crab daw po kasi ha mga meme, yung parang, anong tawag doon, yung mabagal daw maglakad, pag ganun-ganun, pag gewang-gewang daw, tapos ang hipon naman daw po, ay pag ganun-ganun daw, lumangoy pa, urong. Urong daw, ganyan ang lumangoy ang mga hipon. Totoo ba? Ganun ba talaga? Ganun daw lumangoy kasi yung mga hipon, pag ganun daw, urong. Ganun ba talaga lumangoy ang mga hipon? Hindi ko ba nakikita lumangoy ang mga hipon Tingnan nyo ha mga meme kung paano nga lumalangoy yung mga hipon. Pero hindi po totoo yun ha mga meme na kapag kayo pinaghanda ng mga hipon o mga crabs sa mga meme, malas daw po. Nako, bakit naman? Nako, hindi po totoo yan ha mga meme kasi katulad po ng mga isda ha mga meme. Kapag kayo po daw ay naghanda po ng isda, yung mga kaliskis na yan ha mga meme, kaliskis ng mga isda, yan daw po sumisimbolo daw po ha mga meme ng ginto.
at pera ha mga meme. Kaya kayo po ay maghanda po ng mga isdang may kaliskis. Katulad ng may mga isdang may kaliskis. Lapu-lapu. Yan, may kaliskis yan, di ba? Tsaka yung mga bangos, tilapia. Yan, dalagang bukid. Dalagang bukid, meron bang kaliskis? Meron yan ha mga meme. Karpa. Yan ha, masarap yung escabeche, tsaka yung sweet and sour. Nako, maghanda kayo yan. At kapag kayo po ha mga meme, maghahanda po ng mga isda, ay huwag nyo daw pong puputulin. Dapat daw po ha mga meme, ihahain nyo yan daw po ng buo ha mga meme sa inyo pong mga lamesa. Kapag sumasapit nga po ha mga meme o papasok po ang bagong taon. Kasi para daw po talagang buo yung isda, buo din po ha mga meme yung swerte na papasok sa inyo. Kasi hindi daw po maganda ha mga meme kapag tayo daw po naghahanda po ng mga isda ha mga meme na putol kapag bagong taon. Kasi parang malas daw po kasi yan ha mga meme. Tapos kapag daw po kayo kakain po daw ng isda ha mga meme sa bagong taon, huwag nyo daw pong ibabaliktad. Kailangan daw po ha mga meme, kainin nyo po yung yung ibabaw po niya, tapos tanggalin nyo po yung tinik, tapos saka nyo kainin yung ilalim. Paano? Yung ganun nga po ha mga meme, huwag nyo daw itataob yung isda, tapos huwag nyo po puputulin ng ulo. Halimbawa kayo po ha mga meme, naghain po ng isda buo, halimbawa kayo po nag-ihaw po ng bangos. Yan, kakainin nyo daw po yan ha mga meme, na hindi siya binabaliktad. Siyempre, kakainin nyo po muna yung ibabaw ha mga meme, tapos tanggalin nyo po yung tinik, na hindi po binabaliktad ha mga meme. Tapos, pag natanggal nyo na yung tinik, saka nyo naman po lalapangin yung nasa ilalim, yung pong kabilang side ha mga meme ng isda. Kasi pag itinaob nyo daw po ha mga meme, malas. Talaga ba? Meron pa palang ganun ha mga meme, tamang pagkain ng isda kapag bagong taon. Parang kaloka ha mga Opo ha mga meme. At yan po ha mga meme, sabi po ng mga incheck. Talaga ba? Opo ha mga meme, kaya kayo po ha mga meme, maghanda rin po ng isda at mga seafood sa mga meme sa bagong taon kasi swerteng-swerte po yan ha mga meme. At ang ating pong panglima ha mga meme, yung sinasabing pinaka-healthy sa lahat ha mga meme, na dapat po hindi tayo mawawalan ha mga meme sa ating mga hapagkainan kapag pumapasok po ang bagong taon. Syempre, ano pa ba yung mga healthy na yan? Yung pong mga gulay ha mga meme, lalong-lalo na po yung mga gulay na mga kulay berde o yung mga lunti ang dahon ha mga meme. Talaga ba? Dapat pala maganda niyan. Opo ha mga meme, lalong-lalo po yung mga cabbage at yung mga bok choy ha mga meme. At since ngayon po ha mga meme taon ng 2024 ay papasok po ang Year of the Wood Dragon ha mga meme. At yan po associated po sa kalikasan. At ano ba yung mga pagkain na galing sa kalikasan? Siyempre, yung mga gulay. Lalong-lalo na po ha mga meme, yung mga green leafy vegetables. Yan, kaya kayo po yung maghanda niyan ha mga meme ngayong bagong taon. Kasi ang sinisimbolo po ng mga gulay na yan, yung mga, yan, katulad po ng mga cabbage, bok choy ha mga meme, at yung mga, anong tawag doon, pechay. Nako, longevity po ha mga meme, prosperity and abundance. Sa inchik po ha mga meme, napakaswerte po niyan, yung mga cabbage baga. Yan, yung mga bok choy. Nakakain ba kayo ng bok choy? Yung parang pechay din po yun ha mga meme, tapos yan po yung parang ibinablanch lang, tapos lalagyan nyo lang po nung, tawag doon, yung, yung likamki, oyster sauce. Abi, di ba napakasarap, lagyan nyo ng konting bawang. Ay, ulam na yan ha mga meme, napaka-healthy pa at yun na nga, sinasabing mga pagkain na yan ay umaakit at nanghahalina ng mga sinasabing mga positibong enerhiya na nakakapagbigay nga po ng kaswertihan. Talaga ba? Opo ha mga meme, kaya kayo maghanda rin po ng mga pagkain na ganyan, yung mga green leafy vegetable at mga gulay. At ang ating pong pang-anim ha mga meme, yung syempre, yung hindi natin nakakalimutan lagi na ihanda kapag pumapasok nga po ang New Year o sasapit po ang bagong taon. Ano yan? Yun nga po, yung sinasabing mga 12 fruits of New Year o yung 12 prutas na bilog-bilog ha mga meme. Ano bang hinahanda nyo? 12 o 13? Kasi may naghahanda yan 13, minsan 12, minsan 11, minsan 8, minsan 9 ha mga meme. Pero ano ba talagang dapat ihanda? Kahit ilan po ha mga meme. Basta't mas marami po yung mas maganda. Pero sinasabi nga po na 12 po yan ha mga meme. Kasi yan po parang sumisimbolo po yan ha mga meme ng 12 buwan ng taon. Para talagang sinasabi po na kayo po hindi mawawalan po ng pagkain sa inyo po mga hapagkainan kapag kayo po yung naghain yan. Kapag sumasapit po ang bagong taon. Pero iba po ha mga meme, ginagawa pong 13 kasi pinasosobrahan po nila ng isa para talagang sobra-sobra daw at apaw-apaw talaga.
Kaya lang po yung iba po ha mga meme, sinasabi po yung number 13 daw po parang bad luck o malas daw po ha mga meme. Kaya ayaw po nila ng 13, kaya 12 lang po ha mga meme. Pero alam niyo po ba ha mga meme na kahit hindi niyo naman po makumpleto yung sinasabing 12 prutas na bilog-bilog na yan ha mga meme sa bagong taon, ay okay lamang naman po yun ha mga meme. Pwede naman po kayo maghanda po ng mga prutas na yan kahit po isang klase lang ha mga meme. Kasi yung iba sinasabing, nako, kailangan daw po 12 iba't ibang klaseng prutas na bilog-bilog. Nako, tapos yung mga iba sinasama na kung anong mga prutas bagat, naghahagilap na kung ano-anong mga bungang ha po. Kaya yung iba po ha mga meme talagang nai-stress pa ha mga meme sa paghahagilap ng mga iba't ibang klaseng prutas na yan. Yung sinasabing 12 bilog-bilog na prutas daw, kailangan daw po kumpleto. Pwede naman po kayo maghanda po ha mga meme ng kahit anong klaseng prutas lamang po ha mga meme, kahit hindi po 12 po ha mga meme. Yung kaya lang po talagang ihanda. Katulad po halimbawa, may nagtanong po sa akin ha mga meme, pwede ba daw po maghanda lamang po ng isang klaseng prutas katulad daw po ng orange o apple ha mga meme. Yun lang daw kasi ang kaya ng budget niya. Sabi ko, okay lang po yun. Sabi ko, pwede naman po ha mga meme, pwede po kayo maghanda dyan kahit po 8 piraso lamang pong mga oranges ha mga meme, o kahit po yung kiat-kiat po, yung maliit baga, kung talagang wala po kayong budget. Kaya po syempre mas maganda naman po kung sinasabi nga po yung talagang abundant na abundant o talagang marami tayong ihahanda sa ating hapagkainan kapag sumasapit po ang bagong taon. Pero yun na nga po ha mga meme, kung talaga naman po hindi nyo kaya po talaga maghanda po ng mga sinasabing 12 prutas na bilog-bilog na yan. Kasi syempre ang mahal-mahal ng mga prutas ngayon ha mga meme, katulad po nung isang araw ako nga po nagtanong ng pakwan. Nako, 400 yung seedless. Napakamahal ng pakwan ha mga meme. Tapos yung melon, alam niyo kung magkano? 250. 250 yung melon. Tapos yung natanong ko naman na yung pomelo, 180 ang isa nung, di ba, isang beses binilad ko 50 pesos lamang ko sa San Pablo. Nako, pagkamamahal ng prutas ngayon, parang yung iba naman yung talagang nananamantala na ha mga meme. Ang prutas, nako, magkano yung 560 yung isang kilo. Nung Pasko lang po ha mga meme, ako yung nagtanong talaga. Ang mura na lang nabili ko, alam niyo kung ano? Yung sintunis. Nako! Pwede naman po yun ha mga meme. Kung halimbawa, sintunis lang po. Maglagay lang po kayo dyan ha mga meme. Yung sintunis. Dalandan po yun, yung sintunis. Pwede po yung maglagay dyan ha mga meme. Kahit 8 piraso lamang po ha mga meme. Isang klase po ng prutas. At alam niyo po ba ha mga meme kung ano po yung pinaka-the best na prutas? Na kung yan lang po ha mga meme ang ihahanda niyo po ngayong bagong taon. Talagang sweating na ha mga meme. Ano yan? Yung pong orange. Orange? Opo, yung orange. Orange ha mga meme. Kasi alam niyo po ba ang sinisimbolo po ng orange ay ginto? Pera po ha mga meme, yung bilog na orange. Yung kulay kahil po ha mga meme. Yan, katulad po nito, orange. Ito orange. Pero kasi ha mga meme, plastic. Yung pang-display ko dito kasi na may sa aking dito sa aking putasan dito, ito po orange ha mga meme. Kayo po ha mga meme, maghanda lamang po ng 8 pirasong orange yan ha mga meme sa inyo pong mga hapagkainan ngayong New Year. Okay na po yan ha mga meme kung wala lang po kayong budget. Pero sabi nga po ha mga meme, kung kayo naman po talagang paldong-paldo, talagang napakarami yung pera, talagang kumbaga nakaka-LL kayo, handa nyo na ha mga meme, itodo nyo na. Kompletohin nyo na po ha mga meme yung 12 prutas na bilog-bilog ha mga meme. Para talagang abundant na abundant, talagang prosperous ha mga meme ang papasok na bagong taon sa inyo. Kasi totoong-totoo po yan. Tapos ang isa pa pong trivia pampaswerte po ha mga meme, kayo po yung magsabit po ng ubas sa inyo pong mga main door ha mga meme. Yan, 12 pirasong ubas po ha mga meme. Isabit nyo po sa mga main door po ninyo kapag papasok na po yung bagong taon. Sa New Year's Eve po ha mga meme, magsabit na kayo dyan ng 12 pirasong ubas sa pinto. Kasi alam nyo po ba ha mga meme na yan pong mga ubas na yan talagang aakit ng mga sinasabing mga positibong enerhiya ng kaswertehan at kasaganaan sa buong taon mga meme. Talaga ba? Opo, kaya subukan nyo po yan. At isa pa pong trivia ha mga meme. Kapag bagong taon po ha mga meme, sa New Year's Eve po, halimbawa, papasok na, to 12 o'clock na po ng gabi. Yan, January 1 na po ha mga meme. Diba tayo po yung nagpapagulong po ng pera sa loob ng ating bahay? Naghahagis po tayo ng pera, diba, papasok sa loob ng ating bahay. Kayo naman po ha mga meme, mainam po kung kayo po yung magpapagulong naman po ng mga kiat-kiat mga meme. Papasok po, galing po sa main door, papagugulungin nyo po yung mga kiat-kiat na prutas ha mga meme. Yung orange na maliliit, papasok po sa bahay po ninyo ha mga meme. At hayaan nyo lamang po yan dyan sa bahay po ninyo. Pero huwag nyo pong aapakan ha mga meme. Pagkatapos kinabukasan po ha mga meme, pupulutin nyo po siya isa-isa tapos pwede nyo po siyang kainin.
Ganun pala. Kasi tayo po ha mga meme talagang dagasain ng mga sinasabing mga kaswertihan at kasaganaan na yan sa buong taon ha mga meme na inaasam-asam natin sa ating buhay. Ganun pala. Opo ha mga meme, kaya huwag niyo pong kakalimutan niya ngayong bagong taon ang paghahanda po ha mga meme ng 12 prutas na bilog-bilog ha mga meme. At ang ating pong pangpito ha mga meme sa ating list medyo may pagka-controversial kasi medyo marami-rami po ang nagtanong sa akin ito na kung okay lang po baga daw maghain po nito ha mga meme o maghanda po nito ngayong bagong taon. Ano yan? Yung pong manok ha mga meme o yung mga duck. O yung mga peking duck po ha mga meme. Abay, napakasarap niyan ha mga meme. Yung kinulog na itik, tapos yung mga fried chicken, syempre mawawala ba yung sandaan? Syempre, yun naman po ang pinaka-paborito ng mga bata, di ba ga? Okay lang po ba daw po bagang maghanda po ng manok kapag bagong taon? Ay, okay lang po. Bakit naman po hindi? Naku, sino ba nagpauso na sinasabing malas daw po kasi daw po ang maghanda daw po ng mga manok kapag bagong taon? Kasi sinasabi daw po na ang manok daw po, di ba, isang kahig, isang tuka? Nako, hindi po totoo yun ha mga meme. Sinisin niyo pa yung manok sa katamaran po ninyo. Nako, hindi po totoo yan ha mga meme na kapag kayo po naghain ng manok sa bagong taon, buong taon daw po kayo magkakahig daw at tutuka ha mga meme. Yung parang isang kahig lang at isang tuka daw po magiging buhay po ninyo sa buong taon. Naka, sinisin niyo pa yung manok sa katamaran po ninyo? Hindi totoo yan ha mga meme. Kasi alam niyo po ba na kahit ano pang ihanda niyo dyan ha mga meme ngayong bagong taon, kung kayo naman po ha mga meme, wala nang pong gagawin ha mga meme sa buhay po ninyo para kayo naman po ha mga meme talagang umasenso at para gumanda po ang buhay po ninyo ha mga meme. Bale wala rin po yan ha mga meme, yung mga ihanda niyo po ngayong New Year, ngayong bagong taon. Ang pinaka-importante kasi dyan ha mga meme, kayo po magsikap. Magtrabaho kayo ha mga meme, para talagang kayo umasenso na, para mabago na po ang buhay po natin. Pero yung sinasabi nga po na yan, ang paghahanda ng mga sinasabing mga pagkain nakakapagpaswerte nga po. Nasa inyo pa rin po yan ha mga meme. Nako, kahit ano pang ihanda nyo dyan, kung kayo naman po talagang magpapabika-bikang kang lang dyan na buong taon, na kayo pang papangata-ngata at wala kayong gagawin, ay talagang walang mangyayari sa buhay ninyo. Ganyan pa rin po talaga mangyayari. Talagang kayo hindi pa rin makakaahon sa hirap. Kapag kayo po talagang mga tamad pa rin talaga at kayo po hindi magbabago, wala talagang asenso yan ha mga meme. Huwag nyo isisi yan sa mga pagkain. Leche. So yun po ha mga meme, maghanda po kayo na ng mga sinasabing mga maswerteng pagkain na yan ngayong bagong taon. Para naman po tayo po ha mga meme talagang makahadin na makaakit na ng mga sinasabing mga positibong enerhiya na magpapadaloy sa atin ng walang humpay na kaswertihan at kasaganaan sa buhay. Pero sabi nga po ha mga meme, ito naman po mga sinasabing mga paniniwala, ito yung mga pawang gabay lamang naman po natin. Kasi sinasabi nga po ha mga meme na kahit na gaano pa kagarbo pa ang ating ihanda ngayong bagong taon, kung tayo naman po ha mga meme, wala rin naman pong gagawin sa buhay natin ha mga meme sa buong taon, hindi po rin talaga tayo papasukin ng mga sinasabing mga kaswertihan na yan. Kumilos po tayo ha mga meme, baguhin na po natin ha mga meme, yung ating mindset baga, na tayo yung walang ginagawa sa buhay. Yung marami sa atin kasi ha mga meme, nakabikangkang lang, nakatunganga, pati hati-haya, yung nakahilata buong maghapon, yung nagmamarites lang, hindi nagtatrabaho baga, tapos sabihin, bakit ganun? Parang wala pa rin pagbabago. Ako naman naghanda ng mga sinasabi ni Rico Mori, magganyan-ganyan mga pagkain na ganyan. Tapos gawa kayo ng gawa ng mga pampaswerte. Tapos sabihin nyo, bakit hindi ako sinuswerte? Abay, leche! Leche, sinisin nyo pa sa pagkain yung mga katabaran po ninyo. Baguhin nyo na po ha mga meme mindset natin. Kayo po ha mga meme, kumilos na. Magtrabaho na tayo ha mga meme para naman po mabago na yung buhay natin. Kasi panahon na siguro ha mga meme, para naman po talaga tayo umasenso na. Yan, kumilos na tayo ngayon ha mga meme para naman po talaga tayo daluyan na ng mga sinasabing mga kaswertihan at kasaganaan na yan ha mga meme. Ngayon na, ngayong papasok po ang 2024 ha mga meme. Sir po ha mga meme, kung kayo po makatanungan pa higit po dito sa ating piniture na topic na ito, pwede po kayo magtanong dyan. Mag-iwan lamang po kayo mag-question dyan sa ating comment box at kapag kayo po nabasa natin, yan po sasagutin din natin dito. O di ba ka? So yun po ha mga meme, sana po may napulutan na kayo mga bagong idea at kaalaman sa pag-attract na naman ng mga bagong kaswertihan. And with that mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga meme. Happy New Year! Oh, naku, bagong taon na!